I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. But anyway, mayroon akong upload video sa inyo. April 21, 2026, nako. Kumbaga ang COA, nagsalita na guys. At pinadalhan na si Sara Duterte na dapat isauli niya. Ang dapat isauli. Nako po, talaga naman shoutout sa mga Marcos Loyalists. Supporters, Filipino and OFW. Hello. Ito yung sinabi po dito mga kababayan. Sabi po dito ng Bilyonaryo News Channel update. The Commission on Audit has issued another notice of disallowance to the office of the Vice President. Agay. Nag-issue na naman ang COA. Ayan. Ang notice of disallowance. Patay kayo ngayon. Based on the document, the OBP is required to return 375 million separate from the 73.3 million that was also previously ordered to be returned. Nako, balik mo na yan, madam. Total naman, marami kang pera. In total, the amount the OBP has to return has reached 448 million due to the improper use of confidential funds. Ayan kasi. Alam nyo guys, no, kung nung 19 Congress, kung sinagot sana ni Sara Duterte itong mga aligasyon laban sa kanya, lalo na dito sa confidential fund na ito, di sana tapos na ang usapan, hindi na sana mauwi sa impeachment. Kaso lang, ang problema kay Sara, may pagkayabang, masyadong arugante, na akala mo hindi siya kayang supili ng batas. Diyan po siya nagkamali. Ika nga, di ba? No one is above the law. Wow. Biro nyo yun? O yan malinaw na malinaw May notice of the allowance ang COA na ibalik dapat yung 375 million at saka yung 73.3 million. Na noon ay sinabi ng COA na dapat ibalik po yun. Pero ngayon, pinagsama na, kaya naging 448 million due to improper use of confidential fund. Ang tanong, saan niya kasi ginastos? Alam niyo naman po ang hearing sa Quadcom that time, sa House Committee that time, ginastos sa walang kakwenta-kwenta. Biro niyo yun? Mawaldas ito Sa bagay, may kasabihan, pag ang pera nakuha mo sa madaling mawawala yan. Pero pag ang pera pinaghirapan mo, dugot pawis sa pagtatrabaho, mahirap. Kumbaga hindi madali mawala. Di ba? So ayan po ang sinabi ng COA. Nako po. Ayan News update. Agree. News update. The Commission on Audit has issued another notice of disallowance to the office of the Vice President Sara Duterte, guys. Ayan. Sa office of the Vice President, ilabas nyo na. Ibalik nyo na yan. For sure yan, mga kababayan. Yan. Marami naman siyang pera, kaya kaya niya na ibalik yan. Sabi uli dito ng Philippine Star, COA orders return of 375 million OBP confidential funds. Agay, the Commission on Audit has disallowed 375 million in confidential funds of the office of the Vice President Sara Duterte, citing serious breaches of spending rules. Agay, yan kasi nasilaw kayo sa maraming pera, hindi nyo na alam kung saan yung pinagagastos. Ngayon pag sinita kayo pa ang magagalit. Di ba guys? The funds releasing in 125 million cash advance in 2023 are now order returned by the VP Duterte and accountable official. Lako. Balik nyo na yan. Pag hindi, managot ka. Accountability talaga. Next naman, guys. COA flag kay issue in the spending. Ayan Basahin natin para kompleto detalyado.
Unauthorized handling of funds. Cash advances were transferred to the individuals not designated as accountable officer. Patay ka ngayon. Unproven. Confidential operation. At least 62 million in reward. Lack proof of successful intelligence activities. Questionable procurement. Nearly 199 million in expenses were supported only by acknowledgement receipt, not valid invoices. Patay kayo ngayon. Provided in reimbursement. Some expenses are made even before cash advance were granted. Ayan. Oh, nakita nyo yan? Sabi sa inyo guys eh. Ha? Gumawa kayo ng tama para hindi kayo sisitahin. Ayan yo. Commission on audit. Agoy. Ayan pa oh. Hindi na nating isa-isahin yan mga kababayan. Ang tanong, may isa sa uli kaya? Well, who knows? Hindi natin alam. Baka maisa uli naman. Another tanong, sa tingin nyo kaya ma-absuelto si Sara Duterte sa kanyang impeachment? Yun ang malaking katanungan na hindi natin kayang sagutin kasi hindi pa tapos ang hearing. Pero ganun pa man mga kababayan, kung ibabasihin mo sa mga ebidensya, malakas po ang ebidensya. Tapos nagdagdag pa si Madriaga, wala na. Para sa akin, tagilid talaga si Sara Duterte. Pwede naman siya mag-resign. O, di ba? Para makatakbo sa uli. Pwede naman yun, di ba guys? I'm not sure, correct me if I'm wrong. So, dahil dyan, ang tanong, mayroon bang ibabayad? Naku po. Kaya niya pa kaya ibalik itong 400 plus million na dapat ibalik niya sa pamahalaan? Kasi pera ng taong bayan yan. Ang tanong, kung mayroon pang pambayad. Pero, sabi ni Montolpo rito, mga kababayan, sabi niya dito, sabi po ni Ramon Tulfo, mga kababayan, problemado ang kampo ni Bibi Sara sa paghahanap ng pundo. Ayon sa aking Tweety Bird, nagsara ng gripo ang ilang negosyanteng supporters ng DDS dahil sa mga isyu na hindi masagot ni Sara na pagpapabigat sa impeachment case nito. Oo nga naman. Pag ganito kasi nasasadla ka sa mga issue katulad dito, lalo na pag nakaw sa kaba ng bayan. Siyempre, yung mga ibang negosyante, tatalikuran ka. Sa totoo lang. Hindi nakakatulong eh. Pati sila masisira talaga. Kung ididikit nila yung pangalan nila sa isang tao na involved sa maraming aligasyon. Nako, pagpatay, ayan, lahat-lahat, kung ano-ano pa, nako. Sabi po dito mga kababayan, nasa wait and see mood rin ang mga financier sa magiging takbo ng kaso ni Digong, lalo't desisyonan na sa April 22 kung may jurisdiction ba ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Agay. Tomorrow po yan, malalaman po natin ang magiging result yan mga kababayan. But anyway, siyempre, diba? Itong issue ni Sara Duterte, siya po talaga ang kumbaga yung mga ebidensya, tulad ni Mr. Madriaga, ay talagang napakabigat po yan. Tagilid talaga siya. Tagilid siya dyan sa kinatatayuan niya bilang vice presidente. Matatanggal yan pag talagang sobrang lakas ng ebidensya. Pero sa nakita natin guys, malakas talaga eh. Yan. Nako, kaya gumagawa na sila ng mga kaparaanan ngayon dahil wala na, tagilid na, malapit na eh. Tapos binalik kay PBBM yung Polek test daw kuno. Ganun ba yon? Sabi po dito mga kababayan, hindi rin masaya ang mamamayang supporters sa idea na gawing spare tire si Davao City Mayor Baste. Sabi po dito, ayan, tuloy, hindi rin masaya ang mga mamayang supporters sa idea na gawing spare tire si Davao City Mayor Baste Duterte kung sakaling madiskaril si Sara. Sinabi rin ng aking Tweety Bird na mas lalong tumindi ang galit ng mga DDS sa administrasyon dahil sa pagpapasara sa kanilang number one source of fund and pogo. Agay! Magalit sila kung magalit. Anong gusto nyo?
paboran ni PBBM yan, yung mga illegal na gawain. Siyempre hindi. Wala naman sa panahon ni Digong yan eh. Di ba? Oh, problema rin ang kampo ni BP Sara. Ang mga nag-aaway na grupo sa hanay ng mga DDS dahil sa kanilang mga bitbit na politiko. Agay. Sumuporta lang kayo, dapat doon sa matino. 'Di ba? So, ayan guys, ang sinabi ni Mr. Ramon Tulfo, agay. Naghahanap ng pondo para maibayad. Ibalik yung 400 plus na milyon ni BP, sabi ng COA. Nako. Ayan. Nako, matindi ito. Sabi ko nga ba, tagilig talaga si Sara, guys. Let's see. Hanggang sa dulo. Thank you guys for watching. Follow me and like. Ayan. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking upload video. Thank you guys for watching. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.